Hey! Welcome to my video diary. Don't forget to like and subscribe. Ngayong araw, hindi tungkol sa Macau ang ipapakita ko. Today is not an ordinary day off. Yes, you heard it right. Because today, we're going to Thailand. Sawadee-ka! And we are so excited for today's video. Andito na kami ngayon sa Macau Airport para mag-check-in. Ang flight namin is 10:50. Pero maaga kami kasi we have an access sa VIP lounge sa Macau Airport. Thanks to our friend na nag-book ng ticket namin dahil sa kanya, na-experience namin ang Macau VIP lounge. Shout out to you, Gisette! Rawr! Ay day, ang syala ng lounge. Parang social namin for today's video. Hindi kami mukhang OFW na lagi naka-budget. At meron din silang mini playground for kids para di mainip ang mga bata. So, dito na kami magbe-breakfast. Syempre, kailangan sulitin. Libre. Kaya di na rin kami kumain bago umalis ng bahay. So, meron silang croissant, meron ding porridge, beans, shumai. Yes, shumai po ang nakasulat. Meron din silang cereals, oats, bread, wheat bread, and another bread. Siguro kung hindi morning ang flight namin, dito ako sa may salad section pupunta. Prefer ko kasi talaga ang heavy breakfast. Sa mga gusto uminom, vodka kayo dyan. At meron ding whiskey and wine. At syempre, the most important, di mawawala ang kape sa umaga. The best papagising. Kahit gising na gising naman ako niyan. Syempre, excited. Pero bakit ganun no? Pag sa trabaho ka pupunta, antok na antok ka. Ang ganda ng coffee machine nila. Sana may pag-giveaway. May free cookies and marshmallows din. Kahit sa bahay, minsan naglalagay ako ng marshmallow sa coffee. Gustong-gusto ko yung grilled marshmallow. Tara, kain muna tayo. At dahil maaga pa, nagpahinga muna kami dito. Since maliit lang tong airport, pagbaba namin, dun naman na yung immigration. Promise, ang sulit dito sa VIP lounge. Try nyo i-avail sa next flight nyo. Tara na! This is it! Tignan nyo, di na mapakali. Halatang excited. Okay, be ready for takeoff. Buti na lang sa window side ako nakaupo para ma-videohan ko yung mga ulap. Ang ganda naman kasi. Ulap ba mga to or cotton candy? Okay, eto na. Touchdown Thailand! Andito na nga kami ngayon sa Don Muang Airport sa Bangkok. Connecting flight kami papuntang Phuket. Ang original plan talaga namin ay Bangkok lang. Last minute, we both decided mag-Phuket pa. Tulad ng lagi kong sinasabi, sulitin natin kasi di natin alam kung kailan uli makakabalik ng Thailand. So, bili muna tayo ng SIM. At dahil ilang days lang naman tayo, yung pinakamura na lang, yung 299 baht ang binili namin. Sa mga nagbabalak pumunta dito, pagdating nyo ng airport, huwag nyong kalimutan bumili ng SIM card para may data kayo agad. Dahil limited lang yung may mga free wifi sa labas.
At dahil medyo delayed ang first flight namin, wala na kaming time mag-dine-in. So, hanap tayo ng pwede kainin. Check natin itong 7-Eleven. Sabi kasi nila, malaki ang 7-Eleven nila dito. And yes, totoo nga. Grabe, dami pagpipilian. Try natin tong ham and cheese sandwich, strawberry yogurt, and burger. Check natin kung pasado sa atin. Hanap muna tayo ng mauupuan. Cleaner yan dito sa airport, apakasipag niyan. Classmate ko yan dati. May mini playground din sila dito. Not sure kung meron bang ganito sa airport natin sa Pinas. Pero ang galing na naisip nila yung ganyan. Para nga naman di mainip mga bata. Okay, taste test. Nice! Ang sarap nitong burger niya. Lasang Jollibee. Oh, Jollibee, baka naman. Yung ham and cheese, hindi basta cheese lang, mozzarella siya dai. And ang drink, since mahilig ako sa strawberry, panalo sa akin to. We are on the way to our hotel. Yung nabook namin hotel ay 1 hour away from the Phuket Airport. Pero 5 minutes walk lang siya sa Patong Beach. And kinda mura siya, so check nyo yung Ibis Hotel kung mag-book kayo. Nakapag-check-in na kami, iniwan lang namin yung gamit and lumabas din kami agad para mag-ikot sa malapit at maghanap ng kakainan. Mamaya ko ipapakita sa inyo yung room namin pagbalik ha. Di namin alam pero di pa kami makaramdam ng gutom talaga dito sa unang araw namin. Kaya bili lang kami ng kahit na ano. Mahirap naman kung di kami kakain. Past 6 pa lang dito nang makarating kami. Dito sa Phuket, halos tikit-tikit yung makikita nyong money exchange at laundry service. Madami kasi talagang turista. So, dito na kami sa beachfront. Ganun siya kalapit. Ayun na nga, madilim pala dito. Akala ko may mga party-party at ibang activities sila dito paggabi. Pero wala pala. Pero gaya niyan, nakikita nyo ang daming street foods dito banda and madami pa ding tao na mga nakatambay. At bago ko makalimutan, mag-download kayo ng Grab ha. Medyo may kamahalan ng mga taxi. Kahit naman sa atin sa Pinas, at iilan din yung nagme-metro, madalas gusto kontrata. Kaya the best ang Grab app. Lalo kung mag-isa ka lang or dalawa kasi may Grab na motorbike lang din. Mas mura syempre. And good for traffic jam pa. Bili muna tayo para may makain habang naglalakad. Ang daming pagpipilian. Merong fries, siomai, barbecue, sausage, shrimp, at marami pang iba. At ang una namin napusuan ay ang puso ng chicken, fried chicken, at mango shake. Yung init nila dito parang sa Pinas at Macau din. Pansin ko dito mahilig sila sa fruits. As in, ang daming bilihan ng fruits, tapos napakamura pa niya. Eto nga, bibili kami ng mangga para may pagkain pag uwi. Alright, so ito yung room namin. Not bad, diba? 5,600 in peso lang siya for 3 nights na. Tapos kung dalawa kayong maghahati, magkano yun per person? Nasa 930 pesos lang siya per day. O diba? Sulit na sulit na. May mini balcony din kung gusto mo magkape, tas aura-aura ka lang dyan sa labas. Oh, pak! Outfit check. O diba, binili lang namin to kanina. Wala nang laba-laba, suot na agad. After namin makapagpahinga ng kaunti, naligo lang agad and lumabas na ulit. Kailangan sulitin kasi 3 nights lang kami dito. Ang gaganda, pero pricey talaga eh. Di kaya ng budget.
Syempre, wala naman kami pupuntahan kundi bilihan. Pero di advisable mag-shopping sa Phuket ha, kasi ang mahal. Doble or triple pa nga ang presyo compare sa Bangkok. Ang init din dito. Not sure kung ito na yung summer nila. First week ng June ito, kaya mag-ice cream muna tayo. Nutella flavor pinili ko dahil mahilig tayo sa chocolate. Wow! Naaroy! I hope I pronounce it right. Khobkhun ka! May nadaanan kami dito. Ang akala namin simpleng party-party lang. Pero bonggang party pala. Isang mahabang street. So, kung mahilig kang uminom, sa street na to ay marami kang pagpipilian na pub or bar. Wala nga lang ako may re-recommend kasi dumaan lang ako. Hindi ko alam kung anong pinagkakaiba nila. Uy, si Spider-Man. Favorite superhero ko yan. Dancer na pala siya ngayon. Baka depende sa genre ng music. Napansin ko yung iba pang chill lang. Yung iba naman pang performer. Anyway, basta di ko pa rin kayo ni-encourage uminom ha. Baka pagalitan ako ng mama mo. Sa street na to, di lang puro bar ha. May mga shops pa rin at iba't ibang diners, snack bar. Meron ding McDonald's at convenience store. Like 7-Eleven. Ang daming tao no. Paglabas namin ng hotel, akala ko ang aga naman matulog ng mga Thai at turista. Yun pala, andito silang lahat. Natatanaw ko na ata yung dulo. Mukhang makakaupo na tayo at makakainom. Noong una, excited pa kami pumasok kasi maingay, malakas ang music. Music lover ako eh. Pero nawindang ako. Matanda na nga siguro talaga ako para dito. So, we decided na lumabas na. Pero kung mahilig kang pumarty, try mo. So, sa dulo nitong Night Street, andun yung Jung Ceylon Mall. Unfortunately, sarado na pala kaya nag-Starbucks na lang kami. Total uhaw na din kami kakalakad. Welcome to Starbucks! So, nag-order ako nitong strawberry acai refresher with lemonade. Kasi refreshing daw. Okay naman ang lasa. Di na ako nakapag-video kagabi. Ngarag na ang person sa paglalakad pa uwi. Day 2 na tayo. May appointment kami sa isang hotel at yung susundo ay 11:30 AM ang dating. Kaya naman di na kami lumabas. Dito na kami nag-breakfast sa hotel. Yung binook namin hindi included yung breakfast. Kaya nagpay pa kami ng additional 280 baht. Sulit na siya kasi madami naman yung food and okay yung mga lasa nila. Merong soup. Ito naman ay Thai green curry chicken. Tapos itong susunod naman ay sausage at ham. Meron din silang boiled egg, sunny side up, at omelette. And the most essential, our coffee. Tara, kain po tayo. Fast forward, nakabalik na kami. Dito kami nagpababa sa mall para bumili ng sosotin. Di na kami nag-video, saglit lang din kasi kami. Oo nga pala, sa unang gabi talagang nag-ikot kami. Nakipagtawaran ng maraming beses at doon mo malalaman kung hanggang saan nila kayang ibigay yung totoong presyo. Walang problema naman doon. Ganun talaga. Kahit saan ka pumunta, may mataas na presyo, merong mababa. Kaya huwag kang mahiyang maglambing sa nagtitinda. Ngitian mo ng maganda. Tsaka mababait sila, di ka nila susungitan, hahabulin ka pa nila. Kaya ito dumang paghingi ng discount ha. Kaya mo yan hanggang sa magkasundo kayo. Pagbalik namin sa hotel, nag-order agad kami ng food dahil past lunch time na. Siguro 2 PM na niyan and gutom na kami. We ordered Hawaiian pizza. Yes, because I love pineapple on my pizza. Yung isa dyan, di pabor. Sa mga kagaya ko na gusto ng pinya sa pizza, ipaglaban natin yan. Pero di tayo makikipag-away, okay? Pad yun. And Pad Thai, isa to sa authentic Thai food. Pansit siya na may toge? Ay, mali. Di pala pansit. Flat noodles pala. Sorry na.
At syempre, Coke. Di ako mahilig sa soft drinks pero may mga panahon na nagiging mas masarap yung pagkain pag may Coke. Agree ba kayo? Let's give them a rate. Yung pizza, bibigyan ko siya ng 9/10. At yung pad thai, mga 7/10. Kinompare ko siya sa pad thai na natikman ko sa Thailand 7 years ago. Pero naubos ko yan ha, kasi okay naman siya. May hinahanap lang siguro akong lasa pero di ko rin alam kung ano. Dito ang pool area. Sulit na 'di ba? Sa murang halaga, pwede ka nang mag-swimming kung ayaw mo sa dagat. After namin kumain at makapagpahinga ng konti, gumayak na kami para pumunta sa beach. Yung beach dito malapit lang sa hotel. See, sabi sa inyo malapit lang. Konting lakad, tanaw mo na yung dagat. Laging mag-ingat sa pagtawid, huwag mag-phone while crossing. Osmo gamit ko. Sa side na to ay hindi gaanong madami yung tao. Pero sa ibang area, jam-pack. Ang ganda dito, ang daming activities like parasailing and jet ski. Sobrang init kasi maaraw pa. Bale, nagpicture-picture lang kami dito habang naghihintay pa sa dalawang kasama namin. Habang naghihintay, mabanggit ko lang uli. Marami kaming pinagpipilian na puntahan. Pattaya, Chiang Mai, etong Phuket or around Bangkok lang. Ilang videos yung pinanood, ilang articles yung binasa. Siyempre, kailangan i-consider una sa lahat yung budget. Second, yung nature or yung vibe ng place. Third, yung masulit ba? And masasabi kong sa unang araw pa lang, sulit naman talaga. And now, pupunta na kami sa next destination, ang The Commune Terrace and Bar. Ang unang na-search ko talaga ay ang A Blanket and a Pillow. Nagtanong ako sa isang staff ng coffee shop kung saan yung daan pababa. Sabi, umikot daw kami. Umikot kami. Pagkaikot namin, ibang restaurant na. Pero okay naman. Sa Google, iba yung vibes ng A Blanket and a Pillow dito sa The Commune. Tulad dito, akala ko nasa A Blanket and a Pillow na kami. Pero La M Cup pala. Sorry for the pronunciation hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation. Trinay ko namang i-search. Ang ganda nung table, parang gusto kong iuwi. Uy, duyan. Sa sobrang excited kong maka-order, hindi ko na-try yung duyan. Parang bigla ko tuloy gustong bumili ng hammock. Doon sa coffee bar ako nagtanong kung saan yung daan pababa. Tapos, ayun na, napunta na kami sa iba. In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to The Commune Terrace and Bar. O diba, magkaiba sila. Parehong maganda. Depende na lang talaga sa mood mo. Kaya kung magpupunta kayo ng Phuket, isama nyo to sa itinerary nyo for sure sulit. At isa pang kagandahan dito, walang entrance fee. Basta mag-order lang kayo ng kahit na ano sa kanila. Oo nga pala, alam nyo ba, ang isa sa pinunta namin dito ay makita yung sunset. Pero wala kakahintay namin dun sa mga kasama namin, lumubog na siya. Di na niya kami nahintay. Shoutout nga pala dun sa mga nakatulog na kasama namin. Kung nasan man kayo ngayon, ingat kayo dyan ha, pasalubong. Akala ko pag gabi na matamlay na, pero hindi, makulay pa rin. We're done on our first part of Phuket, Thailand. Again, thank you sa pagsama. Have a colorful night. Good night.